Salamat po, Ching. Yan. Siya po ang head ng ating children's ministry. At every year, lagi po natin ginagawa itong tinatawag nating Vacation Bible School para sa ating mga bata, ages 4 to 12. Ayan. So, ngayon din po ay unang linggo. Naku, bilis ng panahon, ng Mayo. Naka 5 months na tayo. No? 7 months na lang, December na naman. Pasko na naman. Anyway, minsan pa, nais nating i-welcome ang bawat isang naririto. Okay, katulad ni Mia na ngayon uli nakasama natin. Welcome, Mia. At maging si Teresa. Yeah, first time ni Teresa makasama sa atin dito. Salamat sa Panginoon. Welcome, Teresa. At maging si Nanay Aurora. Yan. I-welcome natin sila. Yan. Palapakan nga po natin sila sa ating Panginoon. At ganun din naman si Jepoy at saka si Jen na once a month nakikita ko lagi dito. From Clark pa yung mga yan. No? Salamat at nawa ay pagpalain kayo ng ating Panginoon. And of course, i-welcome din natin yung mga naka-online na lagi rin sumasama sa atin sa pananambahan, sa pakikinig ng salita ng Diyos at sa paglilingkod sa Kanya. Katulad ni Joy. Si Joy ay nasa US po ito, New York. Welcome, Joy. At maging si Ate Weng Buanda na nasa Singapore. Okay? Andito po yung mga anak nyo, Ate Weng. Okay? Si Ate Emmy Eliasco, salamat sa Panginoon. Ate Emmy, salamat po sa pagsubaybay sa ating pong gawain. And of course, si Ate Vicky Lacerna na nasa California na rin ngayon. At yung iba naming mga kamag-anak, katulad ni Neslin na nasa Marikina, si Tony Ann na nasa Rojas City, at maging si Ate Alice na nasa Cavite. Welcome po. Salamat po sa inyong pagdalo sa ating gawain at nawa ay sama-sama natin purihin lagi ang Panginoon every Sunday at maging sa pagkakataong ito, makakapakinig naman tayo ng kanyang mga salita. So inihanda na po na ba natin ang ating mga sarili sa pag-aaral ng kanyang mga salita? Nakahanda na po ba kang bawat isa? Mukhang mahina mukhang... Nakahanda na po ba tayo na makinig sa kanyang mga salita? Yan. Amen. Okay. So, isa pong bahagi ng ginagawa natin tuwing araw ng linggo ay bukod sa sambahin natin siya, na kung saan tayo ang nangungusap sa Kanya. Okay? Pinupuri natin siya. Sa pagkakataong ito, siya naman po ang mangungusap sa atin sa pamagitan ng Kanyang banal na Espiritu at ako'y instrumento lang po. At ang Kanyang mga salita ang siyang panggagalingan po ng ating pong pag-aaral. Iniwan po ito ng ating Panginoon upang lagi nating basahin at malaman kung ano ang Kanyang kalooban. Kaya sa tuwing araw ng linggo, iisa-isahin po natin ang mga talata dito. Hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Okay? So tayo po ngayon ay nasa John chapter 17. Okay? Kung dala nyo po ang mga Bibles ninyo, or kung ang Bible ninyo, pwede nyo i-open ang Bible ninyo. Kung may dala po kayong Bible. Kung wala po ay, pwede namang sa cellphone, di ba may cellphone kayo? Pwede nyo i-swipe ang Bible nyo doon. Or, yan, dahil meron naman po tayo lagi ditong, yan, projection, yan. Sabayan nyo na lang ako dito sa ating pong monitor. John 17, verse 20 to 26. At doon po tayo mag-aaral ng kanyang mga salita. Mula po noong ipinanganak ang ating Panginoong Hesus, hanggang siya ay dumalaw sa templo noong 12 years old, hanggang siya ay nangaral, okay? Naghimala, okay? At ngayon pumasok na siya ng Jerusalem, at nagbabanta na po yung kanyang pag-aresto, okay? Inisa-isa po natin ang buhay, turo, aral, at maging mga gawa ng ating Panginoong Hesus. At lahat ng ito, ang dahilan ay upang magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. Kaya naman ngayon, nakita po natin na ito na yung huling araw niya na makakasama niya yung kanyang mga alagad. Okay? Ito pong babasahin natin. At bago po sila maghiwa-hiwalay ng kanyang mga alagad, ay una, hinugasan niya yung kanilang mga paa. Alala niyo yun?
kumain sila ng huling hapunan, at pagkatapos, nag-iwan siya ng ilang mga bagay na dapat nilang alalahanin, pagka siya yung nawala na, at huli sa lahat, nanalangin siya. Okay? Nanalangin siya. Ito na yung pinakabuod nung kanyang encounter doon sa kanilang Last Supper na tinatawag. So, hindi lang po sila kumain doon at uminom, kundi nagkaroon po ng pag-aaral at ang huli ay nag-prayer meeting sila. Pero si Jesus ang nag-lead ng prayer. Okay? So, habang binabasa po natin ito, alalahanin po natin na ito ay prayer ni Jesus sa ating Ama at tingnan natin kung ano ang laman ng kanyang panalangin. Kung tayo po'y nananalangin, higit lalo pala ang ating Panginoon, nananalangin din. At meron din siyang nais na mangyari para sa atin. So, hiningan ko po ang lahat na tumayo bilang paggalang po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. John 17, verse 20 to 26. My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one. Father, just as you are in me, and I am in you, may they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one. I in them, and you in me. May they be brought to complete unity, to let the world know that you sent me and have loved them even as you have loved me. Father, I want those you have given me to be with me where I am, and to see my glory, the glory you have given me, because you loved me before the creation of the world. Righteous Father, though the world does not know you, I know you, and they know that you have sent me. I have made you known to them, and will continue to make you known, in order that the love you have for me may be in them, and that I myself may be in them. Manalangin po tayo at humingi ng gabay sa ating Diyos. Dakilang Ama, salamat po muli sa pagkakataong ito na makapakinig kami ng iyong mga salita. Salamat po, O Diyos, dahil sa tuwing araw ng linggo, pinagtitipon-tipon mo kaming lahat upang sama-sama ka naming sambahin, papurihan, dakilain, luwalhatiin. Paglingkuran ka sa pamagitan po ng aming mga pagkakaloob na gagamitin mo para sa iyong kaluwalhatian din. At higit sa lahat, Panginoon, sa pagkakataong ito, makapakinig ng iyong mga salita. Ang mga salita mo na iniwan mo sa amin upang nang sa ganun maging gabay namin kung paano po kami mamumuhay bilang iyong mga alagad, bilang iyong mga lingkod, habang inaantay namin ang muli mong pagbabalik. Kaya, Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isang makakapakinig ng iyong salita. Pagpalain mo po ang salita mo na ibibigay mo sa amin at aming tatanggapin. At pagpalain mo po ang bawat isang makakapakinig at tutupad nitong salitang ito. Dalangin po namin, higit sa lahat, ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu, na siya pong nagtuturo sa amin at nag-aakay sa amin sa lahat ng katotohanan. Gamitin mo lamang po ako bilang isang instrumento, pero ikaw po ang mangusap, ang iyong banal na Espiritu ang mangusap sa aming mga puso. At siyang magbigay din sa amin ng kalakasan na magawa po namin, Panginoon, ang iyong kalooban. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita na aming mapapakinggan ngayong umaga. Pagpalain mo po ang pagngangaral at pag-aaral ng iyong mga salita. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Mari na po tayo makaupo. At
hinihilingan na natin ang ating mga Sunday schoolers. Ayan. Para sila ay mag-aaral ng salita ng Diyos sa kanilang level. Ayan. Pagdating po ng 12, 13, pwede na po sila dito sa labas. Ayan. Ayan. Kaya yung mga 4 to 12, ayan, nandun po sila sa ating Kids Sunday School. At dito naman po ang Adults Sunday School. Nabanggit ko na po sa inyo kanina na itong huling mga oras ng ating Panginoon ay ginugol din niya hindi lang sa paglilingkod sa kanyang mga alagad, paghugas ng kanilang mga paa, pagtuturo sa kanila kung paano maging isang lingkod at nag-iwan ng ilang mga panuntunan kung paano mamumuhay pag siya ay umakyat na sa langit. Ngunit tinapos po niya ang kanilang pagtitipon sa pamagitan po ng isang panalangin. Yung pong John chapter 17, it's all about Jesus' prayer. Isang buong chapter, okay? Ginugol ng ating Panginoon upang ipanalangin niya ang mga bagay-bagay. Okay? Napansin po natin, napag-aralan po natin nung 2 weeks ago, na nanalangin siya para sa kanyang sarili sa verse 1 to 5. At nanalangin siya para sa kanyang mga alagad noong mga panahon na yon. Sa verse 6 to 19 na pinag-aralan natin last week. And then, nanalangin din siya for all believers. Sa lahat ng mga taong sasampalataya sa Kanya in the future. Okay? So makikita po natin kung paano na bago siya humarap sa isang malaking pagsubok, nanalangin po muna siya. Ito na yung gabing yun. Pagkatapos po nito, ayan na, pupunta na sila sa Garden of Gethsemane para mag-pray at mamaya-maya aarestuhin na sila. Matagal natin pinag-aaralan pero during his time, 1 linggo lang ang pagitan mula nung pumasok siya sa Jerusalem. Okay? Yung tinatawag ng sanlibutan na Palm Sunday, yung entrance niya sa Jerusalem, hanggang dito, 1 linggo po lang yon. Kaya lang, syempre, sa atin, inihimay-himay kasi natin. Pero sa kanila, 1 linggo lang nangyari ang kaganapang ito. Kaya nga, bago po mangyari na siya arestuhin, bago dumating ang isang napakalaking pagsubok sa kanyang buhay, ang una po niyang ginawa ay sabihin po natin, manalangin. Manalangin. Manalangin para sa kanyang sarili, sa kanyang pagtupad sa kalooban ng kanyang Ama, ng ating Diyos Ama, at pinalangin niya yung kanyang mga alagad during that time dahil may hinaharap silang malaking pagsubok bilang mga followers ni Jesus. At ngayon, nanalangin din siya for all believers. Okay? So yung subject of prayer ay may pagkakaiba din po para sa kanyang mga alagad at para sa atin na nasa panahon ngayon. Okay? So titingnan po natin, sabi po sa verse 20, magsisimula po tayo sa verse 20, yung binasa natin, mula sa binasa natin ganun, dito lang po tayo kukuha ng ating lesson, ng ating aral mula sa Panginoon na dapat nating matupad sa buhay natin habang tayo narito. Hindi lang po natin papakinggan ang salita ng Diyos, kundi dapat ang nasa isip natin habang pinakikinggan, paano ko po tutuparin ang kalooban mo, Lord? Ayan. Okay? So sabi doon sa verse 20, my prayer is not for them alone. Habang nagsasabi siya sa kanyang Diyos Ama. Okay? My prayer ay hindi lang para sa mga alagad ko. I pray also for those who will believe in me through their message. Ipinapanalangin ko rin ang lahat ng sasampalataya sa akin, sabi ni Jesus, sa pamamagitan nila. Okay? So makikita po natin, itong prayer na to is futuristic pa. Okay? Kasi pagkatapos nila maghiwa-hiwalay, itong mga alagad niya, itong mga apostol, ay ibabahagi na si Jesus ang Mesaya, si Jesus ang Diyos, si Jesus ang tagapagligtas, si Jesus ang Panginoon. Kaya kakalat na po yung mabuting balita na si Jesus ang tanging makapagliligtas lang sa atin mula sa ating mga kasalanan. Okay?
At sa kanilang pangangaral, ayan, may mga taong mananampalataya hanggang sa kumalat na po ang pananampalatayang Kristyanismo. At tayo po ay inabot noon. Ayan. Narinig din natin mula sa from generation to generation ang pagpasa ng mabuting balita ng pagliligtas ng ating Panginoon. Nakarating po sa ating mga buhay yon. Naririnig po natin ngayon. Kaya wala pong exemption. Lahat po ng tao makakarinig ng salita ng Diyos. Naalala ko nung araw, na ang mga mensahe ng salita ng Diyos, nakakonfine lang sa churches eh. Kaya ako parang sabi ko, Lord, paano kaya yung ibang mga hindi nakakapakinig? Siyempre, makakapakinig, yung laging uma-attend lang ng church. Paano yung mga hindi makakapakinig? Nakita nyo, no? Ang sabi kasi ng Panginoon sa Matthew, sabi niya, and the gospel of the kingdom of God, ang mabuting balita patungkol sa paghahari ng Diyos. Okay? The gospel of the kingdom of God shall be preached, ay ipangangaral sa buong mundo as a testimony, bilang patutuo, as a testimony to all nations, and the end shall come. Nung araw, confined lang ang pangangaral sa mga churches Pero after pandemic, lahat ng mundo, inaabot na po ng salita ng Diyos. Through online. At hindi po natin hininto ang online. Kaya nga po kanina, binanggit ko sa inyo, di ba? Meron tayong mga sumusubaybay na nasa New York, California, Cavite, Quezon City, Marikina, kung saan pa, Singapore, yan. Okay? So makikita po natin, laganap na po ang salita ng Diyos. Wala pong sino man ang hindi mabibigyan ng pagkakataon para marinig ang mensahe niya at sumampalataya sa Kanya. Kaya yung mga sumasampalataya, kasamang pinagpipray ng Panginoon yon. Even before His death, pinagpray po tayo ng ating Panginoon. Ang sabi po niya dito, I pray also for those who will believe in me. Ang pananampalataya ay na kay Jesus through their message. The message of His disciples na kanina, na una ay pinagpray niya muna bago tayo. Kaya kasama po tayo, biro niyo yun. Nakita niyo ba yung pag-ibig ng Diyos doon? Brothers and sisters, hindi lang po natin alam, pero tayong lahat pinagpipray ng ating Panginoon. Kaya dapat magpasalamat tayo. Salamat, Lord. Dahil hindi lang pala ako nagpipray para sa aking sarili, kundi ikaw mismo pinagpipray mo rin ako. Pero, kung titingnan po natin dito sa pinaka-tema, ano po kaya yung prayer ni Jesus para sa kanyang mga mananampalataya? For all believers na to. Okay? Doon sa ating binasa kanina, doon lang po tayo kukuha muna ng sagot at makikita po natin na meron po siyang specific prayer request para sa kanyang mga alagad. Sa mga mananampalataya sa kanya. Basahin po muli natin, sa John 17 verse 20 to 21. I pray my prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one. Sabihin nga po natin yung salitang nakadilaw dyan, that all of them may be one. Kaya kitang-kita na po natin kung ano ang prayer request ni Jesus. Ano yung pinagpipray niya sa atin? That we may be one. Which is basically unity. Pagkakaisa. Okay? Unity. That all may be one. Okay? Kaya nga po, to be a follower of Jesus is not to be a lone ranger. Alam niyo ba yung lone ranger? Nung araw kasi may palabas na ganon.
Hindi na siguro inabutan mga bata yun, no? Si Lone Ranger. Nag-iisa lang lagi siya na cowboy. Pero kahit si Lone Ranger may kasamang Indian nun si Tonto. Hindi rin siya nag-iisa kung tutuusin Okay? Doon sa pelikula doon sa TV series na yon. Bagamat hindi yung series nila episodal, hindi siya continual ba na may dugtungan, per episode. Iba-iba talaga episode niya. Lone Ranger siya noon, sabi nila, title. Pero may kaibigan din siya nakasama. Yung Indian na si Tonto. Kaya kahit siya, hindi siya nag-iisa Now, kung tayo po ay Kristiyano, kung tayo ay mananampalataya ng ating Panginoon, hindi ho pwedeng nagsosolo lang tayo. Hindi ho pwedeng nagsosolo tayo. Kasi ang prayer ng ating Panginoon is for all believers to be part of one greater whole, at yung holistic na yon is His body. Kung papansinin po natin, doon po sa Corinthians, binanggit ng ating Panginoon, kinumpara ang kanyang katawan, ang katawan, sa katawan, parang katawan ng isang tao, na siya ang ulo, at ang bawat isa sa atin ay bahagi ng katawan. Okay? So, lahat tayo ay merong bahagi sa katawan ni Kristo. Maaaring siguro ako ay part ng bibig niya, ang mga pastor, part ng bibig kasi kami nangangaral. Pero maaaring iba sa atin ay mata na nakakakita ng mga pangangailangan ng iglesia na kailangan sabihin at maunawaan. Merong iba ay tenga, merong iba ay kamay na umaabot sa pangangailangan ng mga kapwa. Merong iba ay bahagi, ay paa na lumalakad at inaabot naman ng ibang tao upang makapakinig din ang salita ng Diyos. Tayo po'y bahagi ng isang mas malaking katawan. Wala pong Lone Ranger pagdating sa pagiging Kristiyano. Bawat isa sa atin may bahagi. At yun ay kailangan may unity, may pagkakaisa. Saan ka nakakita? Siguro mayroon na, tama, sabihin ko kasi ngayon Sabagay, totoo ngayon, mayroon na tayong makikita na pinutol na yung kamay, pero yung kamay lumalakad pa. Mga zombie movie, Pero hindi po true yun pagdating sa church. Pagdating sa eklesiya o pagdating sa church, tayo ay iisang katawan at dapat tayo ay may kaugnayan at pagkakaisa sa atin pong pananampalataya. So, ibig bang sabihin itong unity ay dapat laging okay ang relationship natin? We get along together all the time? Ibig bang sabihin ito ay araw-araw dapat nasa church tayo? Parang sa ganun. Sama-sama tayo. Yun ang ibig bang sabihin ng unity? O ang ibig bang sabihin ng unity, dapat lahat, lagi tayo nag-agree at walang nagdi-disagree? Okay? Yung pagiging iisa natin kay Kristo, okay, kung meron man tayong disagreement, part yun. Di ba sa isang pamilya? Sa isang pamilya, kahit na po may disagreement ang mga members of the family, isang pamilya pa rin sila. Right? Ganon din po sa loob ng church. Kaya sana kung meron po mga disagreements, wag po tayong gagawa ng paraan upang hatiin ang church. Nako, nabanggit ko na sa inyo nung nakaraang linggo yon, di ba? Na ang sino mang, sabi ng Panginoon, anyone who destroys this temple, His church, His body, God will destroy him. Kaya wag po tayong gagawa ng paraan, ng anumang isipan na maghihiwalay sa ating church. Body of Christ ito. Hindi po kay Pastor Vic ito, hindi po ito kay sa servants of Christ na church mismo, kundi katawan po ng ating Panginoon ito. Ang pinaghihiwalay ninyo ay katawan ni Kristo. Kaya nga, hindi ganon ang dapat na attitude natin. Whether we agree or not on some points or some opinions, still we are one in Christ. Whether we like one another or not. Diba kung minsan merong ayaw sa...
Ayoko kay Pastor Vic kasi alam mo, joke ng joke eh. Okay? Hindi ko tuloy alam kung totoo pa ba yung sinasabi kasi puro joke siya eh. Sa school namin, ganun eh. Kasi seryoso ako. Pagkatapos biglang punchline pala nun eh. Joke. Kaya sabi, sir naman, hindi na namin alam kung totoo ba yung sinasabi nyo o hindi. Okay? Discernment lang po yun. Alam nyo naman kung joke lang o hindi, di ba? Pero, ganun pa man, whether we like one another or not, still, at the end of the day, dapat sabihin natin, kapatid ko siya. Kahit na halimbawa sinisiraan tayo, pananagutan nung naninira yon, okay, sa Panginoon. Pero at the end of the day, pwede mo sabihin, Lord, binigay mo siya bilang kapatid ko, kaya nga ipagpipray ko siya sa iyo, Lord. Diba? Unity. So what unites us together? Ano ang pwede nating masabi na kaya tayo nagsasama-sama? Okay? Kung bakit tayo magkakaroon ng pagkakaisa. Doon sa prayer niya para sa kanyang mga disciples, naalala niyo ba? Iisa ang prayer request ng ating Panginoon. Ano yung prayer request niya? Para sa kanyang mga alagad. Last week lesson. Protect them from the evil one. Right? Ingatan mo sila. Yan, nagtanong pa nga ako kung anong ibig sabihin. No? Protect. Ingatan mo sila, Panginoon. Yan ang sabi ng ating Panginoong Jesus, no? sa Diyos Ama. Ingatan mo sila mula sa masama. Okay? Mula sa kaaway. At kasama doon sa pag-iingat, ingatan sila na maging isa pa rin sila. United pa rin sila. Bakit? So kasama sa prayer ni Jesus na magkaroon pa rin sila ng unity. Bakit sila kailangan magkaroon ng unity? Kasi the world hates them. The world will hate them because of Jesus. Kaya nga ang prayer ni Jesus, Ama, protect them from the evil one, that they remain united in spite of the hostilities of the world, in spite of the hatred of the world. At yun ang naranasan ng mga naunang alagad. Pinapahirapan po ang mga naunang alagad. Pag nalaman na ikaw ay follower ni Jesus, nako, nilalagay ka sa plaza nila at sama-sama kayong babatuhin doon hanggang mamatay. Stoning to death. Ganun po ang mga Kristiyano noong araw. Okay? Si Peter, pinako din. Pero sabi niya, hindi ako pwedeng tumulad sa aking Panginoon. Kaya sabi niya, ipako niyo ako ng pabaliktad. Yun ang request ni Peter. Okay? Ilang alagad po ang niragare ng buhay. Ilang mga alagad ang ibinitin at pagkatapos sinigan. Habang yung hari, o yung Emperor Nero ay lumalakad sa gitna at yun ang ginawa niyang ilawan sa kanyang paglakad. Ganun po ang kalagayan ng mananampalataya nung araw. Kaya nga ang prayer ni Jesus, protect them from the evil one, that they remain united because the world will hate them. Yun ang prayer niya sa kanyang mga alagad. Kasi yun ang kanilang sitwasyon. Sa sitwasyon natin ngayon, nakakaranas pa ba tayo ng ganitong hostility from the world? Hindi na di ba? Hindi na. Wala nang masyadong nagre-ridicule sa atin, maliban lang siguro sa hardcore, no? Katulad nung sa mga tagapangarap, lagi ko pong nakwekwento to, no? Okay? Na meron pong sa kanila na kinakantsawan pag-aaten ng Bible study. Nung nagsimula kami, medyo talagang may mga iba kami narinig na, ano bang dahilan? Bakit kayo kailangang umalis pa? May mga ganong klaseng hostilities. Pero hindi katulad ng hostility na naranasan ng mga unang alagad na talagang death, kamatayan, pakakain sa leon, at kung ano-ano pa. Sa ngayon, wala na nga masyado eh. Siguro pinaka-worst na lang ay iwanan ka. Talikuran ka ng barkada mo. Diba? Kahit ngayon, yung mga barkada ko, no?
Meron dapat kaming reunion ngayong Mayo, kaya lang hindi ako makakasama. Okay? Tanggap pa rin nila ako kahit na ako ay naging pastor. Samantalang nung araw, ang tawag nila sa akin, Monsignor. Kasi katabi ako ng pare sa amin. At siya ang talagang lahat ng gawain sa simbahan. Alam ko ang pasikot-sikot. At kaya tuloy tawag nila sa akin, Monsignor, Monsignor. Ngayon tawag na nila sa akin sa group chat, Pastor, Pastor. Okay? Pero tanggap nila ako. Walang hostility. Okay? So ano ngayon ang dahilan para tayo magkaroon pa ng unity? Okay? What should unite us together? Sa panahon natin ngayon. At marami pa rin po mga divisions ang nangyayari sa panahon natin ngayon, sa mga churches. Nagkakahiwa-hiwalay mga churches. Bakit? Hindi ba nila alam kung ano ang dahilan dapat tayo united? Dito po, nilaid down ng ating Panginoon kung ano ang dapat na dahilan kung bakit tayo magkakaroon ng pagkakaisa. What unites us together? Ang una po is because of our common faith and love in Christ. Okay? Meron po tayong iisang pananampalataya at pag-ibig sa ating Panginoong Yesus. Doon po sa aming sa aming school. Naku, iba-iba po ang mga pinanggagalingan namin. Meron pong Presbyterian. Last day of classes namin on Friday. Yung Presbyterian professor doon. Okay? Nakita ko doon sa office ng registrar. Brad, may gagawin ka ba? Wala. Sabi ko, join ka muna sa aming klase. Sure. Samantalang ako, evangelical, Okay? So, meron kami pong mga estudyante doon na Baptist. Na katulad ng mga Baptist ngayon na hanggang ngayon nakahimnal pa sila. Okay? Pero, meron pong Pentecostal. Meron pong mga charismatic. Meron pong ganun Pero Methodist. Pero lahat po kami ay nagkakaisa. Bakit? Meron tayong isang common faith and love in Christ. Okay? Kaya lang, siyempre, yung ilang mga doctrines natin ay maaaring hindi magkakapare-pareho, wag lang tayo hindi magkakapareho sa major doctrine. Sa mga minor, pwede na yan. Diba? Sa praise and worship, minor lang po yan, na doctrine. Na tayong mga Pentecostals, Charismatics, masaya tayo pag kumakanta. Tinataas natin kamay natin. Yung mga Baptist, tsaka Methodist, talagang yun, hymnal po sila. Tahimik, yan. So wala pong tirahan na mali yung isa, tama yung sa atin. Naku pareho-pareho pong sumasampalataya yan at may pag-ibig kay Kristo. Yun. Kaya nga po, tama lang po na dapat tayo magkaroon ng pagkakaisa sa kanila. Okay? So, alam niyo po, meron pa kami mga estudyante doon na Catholic din. At nung nag-alok ako ng extra, sabi ko nga sa kanila, yung Ezra Institute po ay ino-offer ko sa inyo. Nagsiseminary na sila. Tapos sabi nila, Sir, baka marinig po ng registrar yan. Sabi ko, hindi nyo iiwanan ng seminary kasi itong seminary na to, CHED accredited to. Kaya meron kayong ang tawag ba doon? Credential. Ang extra, additional ministerial lang yun, skills. Makakatulong din para sa inyo. Kasi marami pong ino-offer ka ang extra na hindi ino-offer doon sa school namin. Okay? So sabi ko sa kanila, mag-aral. Tapos nung klase namin, may 2 Catholic ang lumapit sa akin. Sir, pwede po ba mga Catholics doon? Naku, sabi ko, pwede. Everyone is welcome sa Ezra Institute. Mag-i-enroll daw sila. Salamat kako. Makakatulong yan. Pero mga ministro to sa Catholic Church nila. Okay? So sabi ko nga, hindi tayo dapat magkaroon ng disunity because of these doctrines. Minor doctrines. Do not major on minors. Minor doctrines lang yan Pero may pananampalataya po itong mga to. Pag nag-report sila, lalo na noong sa counseling, sabi ko, isang paperwork na pinagawa ko sa kanila, cite your doctrines and relate counseling to your theology. Yung Catholics po, wala silang mention about anything about Mary.
kundi it's more about faith in Jesus. Yun ang kanilang pinangahawakan. Ha? Kaya natutuwa ako, alam din nila kung ano ang tunay na pananampalataya. Okay? So, again, hopefully, makita po natin ang reality that common faith and love in Christ will unite us together. Sabi po ng John 17, verse 21, 23, tsaka 23c, that all of them may be one, Father, just as you are in me, and I am in you, may they also be in us. I in them, and you in me. And have loved them even as you have loved me. Nakita niyo ba yung comparison? Ang comparison ng relationship between the disciples, tayo, and Jesus, ay yung relationship ni Jesus at yung Father. Okay? Kaya makikita po natin na kung meron silang ganitong openness, oneness sa kanila pong relationship, ganun din daw dapat magkaroon din tayo ng isang uri ng unity na katulad ng unity ng Father and the Son. Kaya nga po yung common faith na yon, okay? And love in Christ. Yun po ang isang panuntunan kung bakit tayo nagkakaisa. Dapat at the end of the day, masasabi pa rin natin sa ating mga sarili, mahal ko siya dahil kapatid ko siya kay Kristo. Tatanggapin ko siya kasi kapatid ko siya kay Kristo. Okay? So alalahanin po natin yon, yung ating pag-ibig at pananampalataya sa ating Panginoon. Another point na nakita ko po dito sa ating pong passage, what unites us together is because of our powerful testimony to the world. Sabi po sa John 17, verse 21, may they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. Sa verse 23 din, binanggit niya, may they be brought to complete unity. Meron pa palang partial unity, kung may complete unity. Meron complete unity, may partial. Yung talagang sukdulang pagkakaisa. To let the world know that you sent me. Kung magkakaroon po tayo ng isang pagkakaisa, mapapakita sa mundo na tunay si Jesus ang naghahari sa atin. Ito nakakalungkot Kung halimbawa po, tayo ay sama-sama dito sa loob ng church. Pero pagdating natin sa mundo, tayo mga mananampalataya ang nag-aaway-away. Walang pagkakaisa. Ano sasabihin ng mundo? Ay, hindi totoo yung mga yan. Hindi totoo. Hindi lang yung totoong, buti kung sabihin, hindi mga totoong Kristiyano yan. Hindi Pwede sabihin, ay, yung church nila, wala yan. Bakit? Sila nga nag-aaway-aaway dun Kaya nga kailangan natin ng pagkakaisa para ipakita sa mundo. That's our powerful testimony. Di ba napakagandang tingnan sa isang pamilya na kahit na sila ay may disagreement, pagka nakita sila ng ibang mga tao, andun pa rin ang unity nila. Andun pa rin ang pagkakaisa nila. Halimbawa po, ito po naituro ko dati at akong nag-lecture nito doon sa seminary pinag-graduatean ko. Pag sa isang pamilya nagkaroon ng tinatawag na teenage or unexpected pregnancy, 4 usually ang nangyayari na senaryo. Sa isang pamilya na solid, united, okay? At merong isang member sa family nila ang nabuntis na hindi inaasahan, unexpected, okay? Pwedeng maging solid palalo sila. Suportahan natin. Okay? Itong member of the family. Pero meron pong ibang family na solid, ito yung pangalawang senaryo. Nung nagkaroon ng ganung problem within the family, nagkawatak-watak. Nagkawatak-watak. Okay?
At ang pangatlong senaryo, maaring ang isang pamilya ay hindi sila sama-sama, hindi sila nagkakaisa, pero nung nagkaroon ng unexpected pregnancy sa kanila, naging solid. Yun ang pangatlong senaryo. At yung pang-apat, hindi nagkakaisa yung pamilya, pero nung nagkaroon ng unexpected pregnancy, lalong sumabog ang pamilya. Again, 4 scenarios ito. Sana tulad tayo doon sa una. Na solid tayo, may pagkakaisa tayo, pag may nagkaroon ng problema sa loob ng church natin, solid pa rin tayo. Yun. Walang iwanan. Diba? Para ipakita sa buong mundo, sa atin dito ngayon, ilagay na natin to sa church context. Sa church context, meron tayong disagreement, meron tayong hindi pagkakaunawaan, misunderstanding, pag-usapan, pagkaisahan, at pagkasunduan. Okay? Magpatawaran, manghingi ng magpatawaran, upang nang sa ganun, manatili yung ating pagkakaisa at paglabas natin, ayan, malaman ng mundo na, alam mo, nag-away yung dalawa yan, pero solid pa rin sila, oh. Yun ang ibig sabihin ng unity. Yun ang pinagpipray ng Panginoon para sa atin, na nawa magkaisa tayo, na so that the world may believe, so that to let the world know that you sent me. Kasi si Jesus ang naghahari sa atin. Meron tayong common faith and love in Christ. Kaya sana makita po natin ang value ng unity. Naku, wag na wag po tayo ha. Wag na wag sa atin manggagaling. Na paglabas natin, mag-aaway-away tayo mga mananampalataya doon. Ano magiging impact sa mundo? Wala yung mga yan. Huwag tayong matendya sa mga yan. Sila nga mismo hindi nagkakasundo eh. Baka madamay pa tayo dyan. Huwag na lang. Bahala na sila. Ganun po magiging impact eh. At tayo, na pinanggagalingan ng disunity, tayo mananagot sa Diyos. Okay? Sabi nga ng Panginoon, di ba? Anyone who destroys the temple, God will destroy him. Yung temple po na tinutukoy doon, hindi po yung templo, yung tahanan ng Diyos na literal, kundi the body of Christ, the believers. Okay? Kaya napakahalaga po nun testimony natin sa labas. Kung makita po natin ang pagkakaisa at madala natin sa labas yung pagkakaisa na yon, ay sinasabi ko sa inyo, magkakaroon tayo ng powerful testimony to the world. Okay? Ang pangatlo na nakita ko dito, what unites us together, is so that we could reflect the glory of our God. Maipahayag natin ang kalwalhatian ng ating Diyos. Yung bang makita mula sa atin, yung pagkakaisa na yon, sasabihin ng mga sanlibutan, alam nyo, tingnan nyo yung mga taga-servants of Christ, solid na solid sila, nagkakaisa sila. Talagang ang Diyos nila ay totoo. It will reflect the glory of our God as we come together in unity. Sabi po sa John 17, verse 22, I have given them the glory that you gave me, that they may be one, as we are one. I in them and you in me. Prayer po ng ating Panginoon yun. Alam niyo, kung meron po tayong dapat pinagpipray, katulad nung nakaraan, dapat pinagpipray natin na ingatan tayo ng Panginoon. Ganon din naman sa prayer request natin, sa prayer meeting natin every Friday. Isama natin sa prayer yon. Lord, make us one. As you and the Father are one. Make us, your servant, united. Okay? So that we could reflect your glory, makita ang kalwalhatian ng Diyos sa pamagitan ng ating pagkakaisa. Kaya untog-untog yan eh. Okay? Dahil meron tayong common faith and love, okay? Sa atin, at makikita yun sa ating pagkakaisa, paglabas natin sa sanlibutan, may powerful testimony tayo dahil doon sa ating pagkakaisa. At
mahahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Mapaparangalan siya. Di ba napag-aralan natin, no? Jesus be glorified. Paano natin siya mapaparangalan? Isang paraan upang maparangalan natin siya ay ang ating pagkakaisa. Mga kapatid, sana makita po yung pagkakaisang ito sa labas, hindi lang dito. Hindi yung magkakaisa tayo o mayroon tayong love feast, o nagkakaisa tayo lahat. Pagkaroon tayo ng mga disagreement, ayusin natin at magkaisa ulit tayo. Okay? Ano man, hindi po kasi, siyempre, wala tayo doon sa status ng perfection. Pero meron pa rin po tayong mga flaws, meron pa rin tayong disagreements, meron pa rin po tayong mga unlikeness, pero in spite of that, panatiliin natin yung pagkakaisa na yon. At ang panghuling nakita ko po on how or what unites us together is the presence of God in our midst. Ang atin pong Diyos nasa kalagitnaan natin. Ito ilang ulit ng binanggit ng ating Panginoon sa John 17. Father, just as you are in me and I am in you, may they also be in us. I in them and you in me. Maybe the love you have for me may be in them and that I myself may be in them. Laging sinasabi ng Panginoon, paulit-ulit po yung salitang yan, ano? Kung paano na ako ay nasa iyo at ikaw ay nasa akin, nawa sila ay maging nasa akin din at ako ay sa kanila. So hindi ibig sabihin nun, Father and Son ay iisa, no? Kasi dahil dito. Okay? Hindi, magkahiwalay nga eh. Kasi kung halimbawa si Jesus din pala ang Father, tapos siya ang Son, paano na sinasabing, dahil doon sa salitang, you are in me and I am in you, paano naman yung, they are also in us? Tayo din, ang Ama, tayo din ang Anak. Diba? Hindi. So again, separate entities itong mga to. Separate persons. The Father, the Son, the Holy Spirit. At ito ngayon, sinasabi ng ating Panginoon, pagka tayo ay naging believer, I may be in them. I myself in them. So ang ating Panginoong Jesus, ito pong alalahanin natin, nasa atin pong presensya eh. Okay? Nasa atin po. Hindi ba nakakahiya na tayo magkakaroon ng pagtatalo samantalang nasa atin pala ang Panginoon? Pwede bang magtalo ang Jesus at ang kanyang? Hindi po eh. Meron tayong pwedeng maging disagreements, pero dapat ayusin din po natin yan. Very no? Ang Corinth Church, yung letter ni Paul sa Corinthians, 1 and 2 Corinthians, nako, makita niyo po, nilagay lahat ni Pablo ang lahat ng problema na na-encounter ng Corinth Church. Pero, andun ang salita ng Diyos kung paano aayusin lahat yun. Meron pa nga dun sa Corinthians, nagdidemandahan. Mga mananampalataya. Kaya nirebuke sila ni Paul. Okay? Mga nag-aaway patungkol sa pagkain, sa spiritual gifts. Nagtatalo-talo sila kung sino mas magaling. Again, minor lang po itong mga to eh. Pwedeng magkaroon tayo ng mga disagreement dito, pero dapat ipakita natin ang pagkakaisa natin kasi si Kristo nasa atin. Jesus is in us. Kung nasa atin si Jesus, nasa bawat isa sa atin si Jesus. Kaya nga alam niyo, maganda yung araw, yung mayroong bracelet dati. Nabutan niyo ba yung bracelet na WWJD? Alam niyo yun? Hindi. Hinabutan ng mga millennials yun, no? Di ba, Oliver, no? Nag-joke? WWJD. Ang ibig sabihin nun, what would Jesus do? Sinusuot ng mga Christians noon yun. Pagka halimbawa, meron siya nakita, tapos biglang magre-remind sa kanya, what would Jesus do? Magre-remind sa kanya yon. Kung nasa akin si Jesus, anong gagawin ko dito? Ayan. Halimbawa, meron biglang nagmura sa'yo. Mumurahin mo rin sana, pero nakita mo, WWJD. Anong gagawin ni Jesus?
yun. Reminder yun eh. Nung araw, nauso yun. Yung WWJD. Anong gagawin nyo kung alam mong nasa iyo si Jesus? Yan. Jesus is present in our midst, in our hearts. Tapos isang iglesia tayo. Palagay nyo ba, gugustuhin ng Panginoon na magkahiwa-hiwalay tayo? Of course not. Ayaw ng Panginoon yun. Jesus even prayed for our unity. Kaya nga sana lagi nating isipin, what unites us together? Present ang Diyos sa buhay natin. Present ang Diyos habang tayo'y sama-sama. Present ang Diyos kahit saan tayo mapunta. Kaya always remember, Lord, you are with me, you are in me, and I am in you, and even before the congregation, you are in us. So Lord, we will maintain that unity because you are present in our midst. So magkaroon man tayo ng mga disagreement, okay, isettle lang natin. Pero wag sa atin manggagaling na magkakahiwa-hiwalay tayo dahil doon sa disagreement na yon. Okay? Dapat, syempre, pag may disagreement, mayroong pag-aayos. Ngayon, kung ayaw makipag-ayos, ayun, yun ang problema. Kaya nga kung minsan, yung ibang mga churches, nagkakaroon ng split. Okay? Alam niyo po, mayroong isang church, no? Sa Caloocan. Nakakwento sa akin ni Pastor Dindo. Na yung yung assistant pastor nag-aral sa seminary. Eh, syempre, gusto niyang i-share ngayon yung mga napag-aralan niya sa seminary. Yung senior pastor, hindi tinatanggap yung naaral nung assistant pastor niya. Tinanggal siya. Go out of this church. I do not need your seminary lectures na yan. Siyempre, yung assistant pastor, may sumama. Mag-split, oh. Ano ba naman yun, di ba? Mayroong pinag-aralan, gustong i-share yung pinag-aralan. Ano ba naman yun, tanggapin at pero hindi eh. Old school siguro yung senior pastor eh. Pero na-meet ko po yung mga yon, hindi pa po matatanda yun, mas matanda ako kahit maging doon sa senior pastor. Okay? Pero nakakalungkot. Sometimes ito yung mga pinanggagalingan ng split or even sometimes relationship. Very seldom nga kung minsan ng doctrinal eh. Mas may nangyayari sa split ay yung sinasabi nating relationship. Eh? Nagkatampuhan, nagkampi-kampi, naghiwalay. Or kung minsan, yung pera. Yan, pera ang dahilan kung bakit nag-split. Hindi manage mabuti yung pera, sinasabihan, inaayos, pero ayaw makinig, oops, humiwalay. Ang dami pong cases, nakakalungkot. Hindi ba nila alam na ang Panginoon ay nasa kanilang kalagitnaan? Ayusin lang kung mayroong mga disagreement. Maging open-minded. Tanggapin kung may pagkukulang. Humingi ng sorry kung mayroong pagkukulang. Magpatawad kung kinakailangan. That would unite us together. How will you do that? Because we believe God is present in our midst. What would Jesus do kung nandun tayo sa senaryo na yon? Humihingi sa atin ng sorry pero ayaw nating patawarin. What would Jesus do kung meron tayo nun? Patatawarin natin siya, right? Si Jesus nga mismo eh, kahit hindi humingi ng sorry yung mga tao eh, pinatawad niya, di ba? Father, forgive them. Hindi nga humingi ng patawad yun. Pero tingnan niyo yung heart ni Jesus. Nasa puso natin yun eh. Okay? So again, no, sana makita natin yung importance itong mga Christian values na to, especially the presence of our God in our midst. Lagi nating iisipin, nasa akin si Jesus. So dapat yung testimony ko sa labas ng mundo, ipakita ko sa kanila na si Jesus naghahari sa akin. Pero kaya nga nung araw, no, basketball ako, kabataan namin, yun. Doon sa reunion sana namin ng barkada eh. Sabi ko sa kanila eh, nung nagpaplano kami, basketball muna ulit tayo ha, bago tayo mag-reunion. Oh, pare, okay lang yan, sige. Eh, matatanda na kami lahat. Pero gusto namin yon, basketball pa rin. Eh, nung araw, basketball, kasama ako lagi sa basketball. Nung naging Christian ako,
Nako, nadala ko yung pagmumura sa pagbabasketball ko. Yung pag hindi na mumurahin mo. Galingan mo. Tapos yung coach namin, sisigawan kami. Mumurahin din kami. Saluhin mo bola. Tapos sisigawan din ako. Ayusin mo, pasa. Sabay mura din yun. Dala namin yun, ha? Nung naging Christian ako, naku, sabi ko sa inyo, nadala ko pa rin yun. Nagmumura pa rin ako. Ano yung testimony ko sa mundo? 1 taon akong hindi naglaro ng basketball. Just to tame the tongue. And after that, paglaro ko, wala na. Wala na. Naniniko na lang ako. Kasi nung nabautismohan ako, hindi nasama to sa bautismo. Naiwan eh. Hanggang ngayon, naniniko pa rin. Okay? Yun ang kantsaw sa akin ngayon ng mga FCC pastors eh. Naku, si Pastor Bicol, lumitaw na naman yung siko. Ilan yung nadidisgrasya ko eh. Anyway, hinihingi ko na magpapabautismo ulit ako. Pero this time, sasama ko yung siko. Okay. Pero ganun pa man, joke lang po yan. Ganun pa man, dapat maalala natin, si Jesus nasa atin. Pag maglalaro ka ng basketball, yun. Isipin mo, si Jesus nasa iyo. Dapat maging magandang testimony ka upang ma-reflect ang glory ni Lord. Okay? So again, yung pong presence of God, lagi natin isipin yun, in order for us to be united, lagi natin isipin, nasa amin si Jesus eh. Yan. Dapat panatiliin namin ang aming pagkakaisa. Panatiliin namin ang aming pagkakaisa. As a challenge to every one of us, Jesus Himself, apaga, nagbubulungan na. Nagbubulungan lahat eh. Uy, ang aga. Bilis na tapos ni Pastor Di ba? Okay. As a challenge, Jesus Himself prayed for us believers long time ago. And even up to this time, even at this time, even right now, He is still interceding for us. That's the truth. Sa Hebrews, makikita natin that Jesus is still interceding for us as high priest. His main plea, His main request is for us to be united. Unity is achievable. Pwede natin marating yon. Knowing that we have common faith and love for Him. We reflect His glory upon us to make a powerful impact of our testimony to the world and continually experience His presence in our midst. Pwede pong mangyari yung unity na yon. I pray and I hope hindi po magkaroon ng split dito po sa ating local church. Hanggang sa mga susunod na generation, nawa, lagi nating maalala na tayo'y ipinanalangin ng ating Diyos na magkaroon ng isang pagkakaisa, ng iisang layunin. Manalangin po tayo. O Lord, Panginoon, patawarin mo po kami. Kung may pagkakataon na nasisira po yung aming testimony sa labas dahil po sa aming hindi pagkakaisa. Patawarin mo po kami kung hindi namin na ipapahayag ang iyong kaluwalhatian dahil po sa aming disunity. Patawarin mo rin po kami, Panginoon, kung hindi namin na ipapamuhay na meron lang kaming iisang pananampalataya at pag-ibig mula sa iyo. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung hindi namin na ipapamuhay, hindi namin naalala na kasama ka nga pala namin lagi. Saan man kami magpunta, ano man ang aming ginagawa, ano man ang aming sinasabi sa aming kapwa. Patawarin mo po kami, Lord, kung hindi kami conscious sa presence mo sa aming buhay.
Akala namin, nandito lang ka lang sa loob ng church. Kaya paglabas namin sa mundo ay balik kami sa dati naming buhay. Lord, patawarin mo po kami. Nawa, Panginoon, maalala po namin ngayon ang mga naituro mo sa amin. At taglayin namin ito, Lord. Habang kami nasa loob ng church or even nasa labas ng church, mapanatili po yung aming pagkakaisa. Manatili po yung aming pagpapahayag ng iyong kaluwalhatian. Mapanatili po namin yung aming iisang pananampalataya at pag-ibig sa iyo. Mapanatili po namin yung aming patutuo bilang iyong mga alagad. Lord, tulungan mo po kami. Paalala mo po sa amin lagi itong mensahe na to sa tuwing kami ay nasa mundo na. Paalala mo po sa amin to, Lord. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Salamat po. You're my brother, you're my sister, so take me by the hand. Amen. Together we will work until He comes. There's no foe that can defeat us when we're walking side by side. As long as there is love, we will stand. You're my brother, you're my sister, so take me by the hand. Together we will work until He comes. Amen. There's no foe that can defeat us when we're walking side by side. As long as there is Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, you're my brother, you're my sister. You're my brother, you're my sister, so take me by. Yes, maghawak-hawak tayo ng kamay, mga kapatid. Amen. Yes. There's no Foe that can defeat us when we're walking. Hawak-hawak tayo ng kamay. Tutok tayo. as long as there is love. Yan. we Amen. will stand. Let's sing it again. All together. My brother, oh my sister, Amen. so take me by the hand. Amen. Together we will work until He comes. There's no foe that can defeat us when we're walking side by side. As long as there is love, let's sing it for the last time. You're my brother, you're my sister, so take me by the hand. Together we will work until He comes. There's no foe that can defeat us when we're walking side by side. As long as there is love, we will stay. As long as there is love, we will stay. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Yes, Lord. As long as we have love in our hearts, as long as we acknowledge your presence in our midst, as long as we have that common faith in you, O God, we will reflect your glory and give a powerful testimony to the world because of you, because of our unity in you, O God. To you be the glory, O God. In Jesus' name, Amen. Amen.